Maraming salamat po. Magandang kalusugan po sa ating lahat mga kaibigan. Muli, ako po si Dr. Rodel de los Santos, Medical Consultant ng Trends LDR Marketing. Ang tatalakayin po nating topic sa araw na ito ay ang tungkol po sa sakit na dengue. Batid po natin na ang sakit na dengue ay nakakamatay, lalo-lalo na po kung dumarating po ang mga panahon ng tag-ulan. Kapag dumarating ang tag-ulan mga kaibigan, ang nangyayari po dito, nagkokos po ito ng mga tubig na nagiging stagnant sa mga kanal. Minsan po pumupunta po sila doon po sa mga tinatawag po natin mga alulod natin na hindi nagde-drain. At yung pagka minsan po, nade-drain po ang mga ito minsan sa lupa, pero ang mga problema po, itong mga lupa na ito ay hindi naman po kagad na-absorb ang mga tubig na yon. Ngayon, may mga problema pa rin po tayo sa mga mosquitoes na ito, lalo na po sa mga kanal natin na stagnant na hindi gumagalaw. Pagka minsan, pag ang mga lamok na ito ay dito po pumasok, o dito po sila nag-thrive, o dito po sila pumunta, dito po sila magkakaroon ng tinatawag po natin na breeding. Magbi-breed po sila rito, at pag nag-breed po yan, dadami po yan mga yan, at pag dumami po yan, doon muna po sila mag-uumpisa magpaparami ng mga kakagatin nilang mga tao, lalo-lalo na po ang mga taong mga gumagalaw, kung sino man po yun, yung po yung mga kadalasan mga bata. Ang vector po ang carrier ng deadly virus na ito ng dengue, pangunahin po na ang pangalan po nito ay Aedes aegypti. Ito po yung tinatawag natin na scientific name ng species ng mosquito na ito. Ngayon, pag ang mosquito na ito ay kumagat sa atin at naipasok po sa atin ang virus, ang gagawin po nito unang-una ay pupunta po ito sa ating ugat, lalo na po sa mga capillaries, yung maliliit na ugat natin. Sisirain niya po ito, magkakaroon po ng breakage, at doon po mag-uumpisang magkaroon po ngayon ng mga leakage para lumabas po ang ating mga red blood cells. Pag lumabas po ito, mapapansin niyo po sa inyong, lalo na dito sa inyong part ng inyong braso, magkabila po yan, makakakita po kayo ng mga red na rashes. Yan po ang kadahilanan na kung meron pong mga rashes, ibig sabihin po, meron na po tayong mga capillaries o mga ugat na nasisira sa ating katawan. Pag lumala pa po ito at bumagsak po, ang platelet count po natin, ang mangyayari po ngayon dito, pwede po ito mag-develop o mag-cause ng generalized bleeding sa ating gums, sa ating pong bituka, sa ating pong brain na siya pong ikinamamatay kung ito po ay hindi po naagapan. Ngayon mga kaibigan, ano po ang dapat natin gawin upang po maiwasan natin ang sakit na dengue? Unang-una po, pagka panahon po ng tag-ulan, ang unang-una pong titignan po natin ay ang mga drainage ng ating mga kapaligiran. Iwasan po natin ang mga nakatiwangwang na lata, yung pong mga nakatiwangwang pong mga bote dyan sa tabi-tabi, pati na rin po ang alulod ng ating mga bubong, dahil pagka minsan kung ang alulod ng ating bubong po ay barado, pwede po maging stagnant o maipon ang tubig doon na siya pong magiging breeding site po ng mga mosquito na ito. Ngayon, kung nakapasok na po ang mga lamok na ito sa ating bahay, mapapansin po ninyo na ang mga lamok na ito hindi po sila nangangagat sa gabi kung hindi po sa umaga. Kadalasan po ang pagkagat ng mga lamok na ito ay nag-uumpisa po sa oras na alas 6 ng umaga hanggang alas 6 po ng hapon. At ang mga lamok na po ito ay napakababa po ng kanilang mga lipad. Ang kadalasan pong kinakagat ng mga lamok na ito ay ang ating mga paa. At ang kadalasan po kung sino po yung galaw ng galaw sa ating bahay, yun po ang kadalasan din po ng kinakagat, particularly po ang mga bata. Kaya po ingatan po natin na pag may panahon po ng mga epidemya ng dengue, ay iwasan po natin sa ating mga anak na huwag po sila magsusot ng short pant. Hanggat maaari, magsuot po sila ng mga pajama, gumamit po tayo ng mga off lotions, at iwasan din po natin ang mga mag-stock ng mga bote o ng mga lata sa labas ng ating mga tahanan upang hindi po pamahayan ng mga mosquito o mga lamok. Pag nakuha nyo na ang sakit na dengue mga kaibigan, ang mga pangunahing sintomas na mararamdaman po ninyo ay katulad po ng mga sumusunod. Katulad din po ng ito po ng pagsakit ng ating kasukasuan, lagnat, sumasakit po ang ating ulo, lalo na po sa likod ng ating mata. Mapapansin po ninyo ito, pag ginagalaw po ninyo ang inyong mata ay masakit po ito. Pag nawala na po ang lagnat, doon na po kayo makakaranas na makikita po ninyo ang paglabas po ng mga rashes, lalong-lalo na po dito sa part ng inyong braso, magkabila po siya. Kung ito po ay lumala na hindi po naagapan, mapapansin po ninyo na ang mga taong ito ay magkakaroon na rin po sila ng mga nose bleeding. Pagkatapos, kung hindi na po naagapan, pwede na po sila magsuka ng dugo. Kaya po, kung mayroon po tayong mga suspect na mga pasyente na alam po natin nagkaroon po ng dengue, dapat po dalhin na po natin sa ospital ang mga ito upang po mabigyan na po sila ng mga karampatang lunas. Tandaan po natin
na ang mga viruses katulad po ng dengue ay pwede rin po ito maging sanhi ng ubo sa ating katawan, pwede rin po itong mag-cause ng tonsillitis, pwede rin po itong mag-cause ng pneumonia, ng bronchitis, ng UTI, pagkaminsan po ay pagtatay po, particularly po sa mga bata. Napakabigat po ng gastusin pag tayo po ay nagkaroon na po ng sakit na dengue, lalo na po kung tayo po ay nadala na sa ospital. May mga alternatibo po tayo mga pamaraan para po magamot at malunasan natin ang sakit na dengue. Katulad na lang po ng Trends Porporcorn juice po natin, dahil po sa taas na sangkap nito ng anthocyanin na siya pong pinakamalakas na antioxidant sa buong daigdig, nagagamot po nito ang mga sintomas po ng dengue. Particularly na po, ang anthocyanin po ini-stimulate niya po ang ating system, ang ating katawan para ho mag-produce po ito ng collagen. Ang collagen po ay siya pong pangunahin na siya pong gumagamot o nagkakaroon ng healing process o recovery doon po sa mga part or wall ng ating mga ugat na dinali po o sinira ng sakit na dengue. Ngayon po, pag once na nabawasan na po ang mga damages o yung mga sugat sa ating mga walls ng ating ugat, ang nangyayari po ngayon dito, mababawasan na rin po ang trabaho ng ating mga platelets at mag-uumpisa na po silang tataas. Pangalawa po na mechanism na ginagawa po ng anthocyanin natin ay ini-stimulate po nila ang ating bone marrow para mag-produce tayo ng mga immune cells. Katulad na lang po ng T killer cells na siya pong pumapatay ng mga viruses, ng bacteria at germs sa ating katawan. So pag pinatay ng ating immune system ang mga viruses na siya pong kapanahing sumisira sa ating mga ugat, tataas na rin po ang bilang din po ng ating mga platelets. Pangatlo, ang ating pong porporcorn juice ay mataas po ang kanilang mga phenolics at mga flavonoids na siya pong tinatawag natin mga phytochemicals. Pag sinabi po natin phytochemicals, meron po silang antibacterial, antiviral, antifungal effect. Lagi po nating tatandaan na ang sakit na dengue ay nakakamatay. Ang Trends Porporcorn juice ay isa pong mabisang paraan para ma-prevent natin ang sakit na dengue. Ito po ay katulad ng isang tinatawag natin sa medical term na prophylaxis. Ang ibig po sabihin ng prophylaxis na bago ka magkaroon ng sakit na dengue ay meron ka ng panglaban dito sa sakit na ito. Kaya po, meron po tayong mga testimonies na gumaling na po sa sakit na dengue dahil po sa pag-inom ng Trends Porporcorn juice. May mga recommended dosages po tayo para po sa pag-inom ng Trends Porporcorn juice para po sa sakit na dengue. Maaari po ninyo kaming kontakin sa mga numero naka-plus sa baba ng screen para po sa mga karagdagang impormasyon. Uli, ako po si Dr. Rodel de los Santos, Medical Consultant ng Trends LDR Marketing.